So, ako po si Sofia. Bunsong anak po ako ni Grace, apo po ng Nana Condeng. Sisimulan ko po yung patotoo ko sa Bible verse, Proverbs 3, verse 9 to 10. Nakakakaba po pala. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Nung una ko po itong marinig, actually, kaka-graduate ko lang po nung college. So, nandun po, nagsastart na po ako mag-apply for work. So, nung narinig ko po ito, sabi ko, Lord, ako din, gusto ko po makapag first fruit. So, nandun po, sunod-sunod yung mga interview. Mahihain po ako. So, bago po ako ma-interview, magpe-pray muna ako na, Lord, sana mabait yung mag-i-interview sa akin. Sana masagot ko yung mga tanong. So, madami po ako na-applyan sa McKinley, BGC, Ortigas. Pero hindi po siya nag-proceed. Until ma-interview po ako dito sa company na pinag-workan ko. Noong una po, yung applyan ko pala is contract-based lang siya. So, 6 months. So, sabi ko, Lord, bakit po ganun 6 months lang? Sabi ko, sana po ang mabigay sa akin permanent na para hindi na ako maghahanap ulit. So, sinabi kung kailan ako may interview. Nung day po na may interview ako, since first time ko po mag-commute from bahay namin to BGC, na-traffic po ako. So, na-late ako dun sa interview schedule. Pero, ganun po talaga pala pag-plan ni Lord. Kahit late ka, kahit maiba ng araw, pag para sa'yo, para sa'yo. So, na-interview po ako. After ko po ma-interview, nalaman ko na yung position pala is hindi na siya contractual. Permanent na siya. And, that day din po, nalaman ko na one-day hiring siya. So, kaya pala sabi ko, ang tagal ko naman dito, yun pala, ako na po yung nakuha for that position. Ganun po kabilis, wala pong hirap pag talaga plan sa'yo ni Lord na doon ka dalhin. And after nun, so nag-start na po, nandiyan na po, dumating na po yung salary. Kung ano po talaga pumasok doon sa payroll ko that time. Minitro po, binigay ko as, until the last centavo po, binigay ko po talaga as first fruit. So, pray po ako na, Lord, ito pong first fruit na to is para talaga magkaroon ng ease or walang challenge or hindi ko maramdaman yung hirap ng work. And true enough, after a few years, nag-pandemic po nun eh. Doon ko rin po nakita talaga yung bigger plan ni Lord. Kasi yung mga in-apply ko before, hindi siya nagkaroon ng parang work from home setup. Dito po sa work ko, time pa lang nung first day pa lang ng lockdown, work from home na kami until like 2 years, 2023 lang kami nag-start na mag-hybrid na mag-office. So, doon talaga naramdaman ko, ay kaya pala na hindi ako doon nakuha, kaya pala dito, kaya pala ganito kabilis. Kasi, ito yung para sa akin. So, years passed, so syempre po, tumagal na ako mag-work. And I think okay naman yung performance ko sa office. So, nandiyan po dumating yung promotion. Yung promotion ko din po na yun, hindi siya naging ganun kahirap. Parang ang nangyari po is talagang niready na po ako. Tapos, isang interview lang, yun po, nasa akin na yung promotion. So, gano'n din po, sabi ko, Lord, kung ano man increase na ibigay mo sa akin, bibigay ko yung lahat sa iyo. And at that time, nag-start na din po with Bible giving. So, doon po talaga in-offer ko po yung increase ko na yun ng buo. And then, syempre sa work ko, hindi naman lagi okay yung mga kasama. So, nandun po nagkaroon ng challenges kasi parang masyado pong maraming ine-expect sa akin, which is dapat hindi na siya sakop. At that time po, assistant manager ko. Yung work ko na gusto mangyari is pang manager na. So, nandun po, nasisilip yung work ko, nandun po, nasisilip yung ginagawa ko, pati po yung leaves ko, parang ganyan. So, sabi ko, Lord,
ang hirap naman po ng ganito na okay yung trabaho, pero yung mga kasama, syempre hindi naman po laging okay. So, at that time po, kinausap ko na po yung assistant VP namin at that time para lang po malaman niya yung situation or yung nararamdaman ko. And at that time, pinag-pray ko din na sana, Lord, magkaroon ng solution kung ano man po itong pinagdadaanan ko. At that time po, may crusade tayo nun sa Norsagaray. So, Friday, naka-leave ako. And habang nag-aantay po mag-start yung crusade, nandun lang ako nakaupo. Bigla po may nag-chat sa akin na yung assistant VP po namin na, Sofia, sorry, nag-reach out ako during your leave. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na meron kang interview on Tuesday. So sabi din doon na parang for formality lang yung interview mo kasi ikaw na talaga. Congratulations on your promotion. So doon sabi ko, bilis naman Lord. Tapos dito pa talaga sa crusade mo pinaalam sa akin na mapopromote ako. Kasi at that time din po, naghahanap na ako outside ng company namin. Kasi parang sabi ko, sige baka time na mag-grow pa ako outside ng comfort zone ko. So, yung ina-applyan ko that time, nalaman ko na everyday na sila pinag-o-onsite. So, malaking deal breaker po yun kasi syempre po, Binangonan to BGC, medyo malayo po talaga. So, sabi ko, galing, hindi ako talaga pinapabayaan ni Lord. Hindi niya ako pinabayaan na mahirapan sa adjustment. And ayun, so, natanggap ako until such time na nagkaroon ulit ng challenge. So, ganun ulit. Sabi ko, Lord, alam ko naman na throughout the years, hindi mo ako pinapabayaan. So, yung increase ko rin nung na-promote ako, binigay ko ulit yun lahat. In-offer ko, tinice and offering ko, lahat buo siya. And ayun, recently din, talagang nag-decide na ako na umalis. And at that time, ganun ulit, tinry kong mag-apply outside ng company namin. Tinry ko rin dito. Pero itong na-applyin ko inside is medyo mahirap siya na department kasi risk management siya. So, sa banking or sa any company naman, mahirap talaga pag risk management kasi doon malalaman kung or ine-ensure dapat na nagko-comply yung company or bank sa laws or regulations na meron yung company na yun. And since yung company po na pinag-workan ko is US bank po siya, so medyo complicated po talaga. Yung in-applyan ko, 1 month na siyang open. So sabi ko, parang hindi na siya, parang feeling ko may nakuha na. Pero tinry ko pa din. Sabi ko, wala naman mawawala. So tinry ko. Thursday po nun, so pagpasok ko ng Monday, nakita ko may email na for interview ulit, Wednesday ulit. So ganun ulit. Sabi ko, Lord, sana pag in-interview ako, mababait sila kasi nakakatakot. Parang mabilis po akong kabahan pag gano'n. So, mabait naman. So, natapos siya. To my surprise po talaga, the following day, sinabi na sa akin na, Sofia, ikaw na. Ako na yung na-identify for that position. And Friday, pumirma na ako. And until now, ayan po, talagang hindi po ako nahirapan sa paglipat, hindi po ako nahirapan sa mga kasama ko, and talagang ngayon po in the season of waiting po ulit ako for my promotion. And alam ko naman po sa lahat po ng pangyayari sa buhay ko, sa career ko, alam ko naman na pagka nandyan si Lord or plano na yun ni Lord, it will happen. Ayun po. And hindi po doon natatapos yung favor ni Lord. Recently po kasi nagkaroon ng challenge sa family namin. Si Papa po noon, mga August po this year, nagkaroon po siya ng diagnosis na elevated po yung PSA, tapos meron pong tumor na nakita na kailangan pong i-biopsy.
At that time po, nung sinabi ni Papa yun sa amin, ang term po daw kasi na ginamit ng doctor is cancer. So, noon pa lang nung narinig namin, sabi namin, ay, nirebuke po namin yun na sabi namin, di dapat tayo negative, wala kang cancer. At that time din po, nag-chat na si Mama kay Sister Raquel para po masama sa prayers yung si Papa. So, sabi namin, Lord, nakita ni Papa yung celebration, yung kung paano tayo sumayaw, kumanta during La Trinidad Crusade. So, alam ko, Lord, sa nasaksihan niyang healing, ganon din siya. Wala siyang sakit. Wala siyang sakit. So, ang ginawa po namin, tuloy po sa prayer, naghanap din po kami ng second opinion sa ibang doctor. So, I think ginamit po talaga yung doctor na yon ni Lord para magkaroon kami ng confirmation na talagang walang sakit ang lalapit sa pamilya namin. So, sa doctor po na yon, noong una po kasi ang sabi, 70% probability or chance na cancer na siya agad. Ganun po niya kabilis sinabi yon kay Papa. So, dito po sa second, mas mababa po yung probability. And hindi po niya ginamit yung term na cancer. Ang sinabi lang po niya is suspicious. So, doon po patuloy kami prayer and nung day na po nung biopsy, so lahat po kami, buong family kami, punta kami ng medical city para doon po kasi siya iba-biopsy. So, at that time po, patuloy kami, nagpe-pray every night, kada umaga, bago umalis. Nagpe-pray kami para po talagang sa healing or sa confirmation na wala pong sakit si Papa. So, natapos po yung biopsy, 5 to 7 days daw po yung kailangan antayin for the result. And yung result sa email lang po siya i-send. So, yung email po ng ate ko, tsaka ako yung binigay para po mabilis namin makita or mas easy access po sa amin. So, 5 days pa. So, nag-check ako. Sabi ko, wala pa. And then, 7th day na, nasa office ako. Bigla ko lang naisip na mag-check ng email. Kasi, sabi, wala. As in, hindi ko na din naalala na merong ganon. So, naisip ko lang. Sabi ko, sige, i-check ko. So, pagbukas ko ng email ko, nakita ko, nandun sa top, medical city, biopsy result. So, that time po talaga, kinabahan po ako kasi syempre nandun po yung gawa ng kaaway na negative ang unang ipapasok sa isip mo. Pero sabi ko, hindi, lang to, confirmation lang to na benign yung nakita kay Papa. So, binuksan ko po, kinakabahan po ako nun kasi nasa desk po ako. So, pag naiyak ako, makikita nila ba't ako umiiyak. So, binuksan ko po. Tapos nakita ko lahat. May po yun parang per letter, parang A to I. Lahat po doon nakalagay benign, negative. So, talagang sabi ko, ay, thank you Lord. Tawagan ko yung ate ko. Sabi ko, ate, check mo yung email mo. Tapos yun, doon na kami parang pareho talaga naluwa. Hindi dahil sa takot, pero talagang maliit man or sobrang saglit man na makita ni Papa yung ganong crusade natin, talagang pinakita niya na kay Papa na sa faith na meron ka, mustard seed faith na meron ka, talagang may healing at hindi ka papabayaan ni Lord. Ayun po. Lahat pong ito tinataas ko at pinapasalamatan ko po kay Lord. To God be all the glory po.